Magandang hapon po muli sa ating Panginoon at pangalawa po sa ating mga kapatid kay Kristo Jesus. Narito po tayo muli upang makinig natin ang banal na Espiritu Santo. Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa ating pakikinig ng mensahe po ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, malayo man po kayo, ano man ang inyong ginagawa, bigyan po natin ng the best na pagbati po ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Good afternoon po muli. So tayo po ay pansamantala po tayong yumuko at tayo po ay manalangin at pakinggan po natin ang mensahe po ng ating Panginoon. Let us pray mga kapatid. Hallelujah, glory to God, glory to Jesus. Oh yes, Lord Jesus, hallelujah. Pare God in heaven, marami pong salamat muli sa hapong ito, Diyos. Patuloy ko pong dinadalangin ang bawat isa sa amin na narito na nakikinig ng iyong mensahe. Lord, malalayo man ka ng lugar, ang higit sa lahat, Panginoon, ay willing silang makinig sa iyo. Napakabuti mo, Lord, dakila ka, makapangyarihan, banal at dakila, Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na aming sinasampalatayanan. Salamat, Lord, sa mga biyaya na aming tinatamasa, spiritual man, financial man, o anumang bagay na nais mong pagkaloob sa amin. Lord, buong puso kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan na walang hanggan. Lord God, loobin mo po na samahan kami ng banal mong Espiritu Santo, siyang dakilang guro, na magtuturo sa amin ng pawang katotohanan sa hapong ito, Diyos. Naway, pagkalooban mo po kami ng mga fresh revelation, at loobin mo po ang lahat ng makikinig sa hapong ito, Diyos, ay magkaroon ng interes, magkaroon ng banal na takot sa iyo, Panginoon, lalong-lalo na ngayon. Nakikita namin, O Diyos, na malapit na ang muli mong pagparito sa mundong ito. Pare God, we thank you so much, Lord, sa iyong goodness, sa iyong mercy, sa iyong love, sa iyong faithfulness, O God. Purihin ka ngayon at magpakailanman. Ano man po, O Diyos, ang hasik ng kaaway. In the name of Jesus, binawasa ka namin, Satanas, lumayas ka. In Jesus' name. Panginoon, marami pong salamat muli. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papurit parangal. In Jesus' name. Amen. So, good afternoon pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. At ang tema po ng ating tatalakayin ngayong hapon ay tungkol sa ganap na pamumuhay kay Kristo. Yan. Ready na po ba kayong makinig? Yan. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako'y natutuwa na kahit kayo malayo, nasa Canada man kayo, nasa Ireland man kayo, or saan man kayo lugar sa bansang Pilipinas, welcome na welcome po. Lagi kayong makinig sa mensahe po ng Diyos. So, kung tayo man ay may napapakinggan sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, sa mga Facebook, higit po natin pahalagan na pakinggan ang mensahe po o ang tinig ng ating Panginoon. So, dito po sa ating babasahin ngayong hapon, magsipagbukas po tayo ng ating mga Biblia, kung mayroon man po kayo dyan sa harapan niyo. Dito po tayo ay sa Colosas, no? Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossians, no? Sa chapter 2, verse 6, sinabi niya po dito, mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Ito po yung sinasabi niya na, sabi po ni Apostol Paul, sa mga taga-Colossians hanggang sa panahon natin ngayon, mga lingkod ng Diyos, na yamang tinanggap natin na habang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Sa English version po, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, we walk in Him. Yan. Una, mamuhay tayo. Napakahalaga po na tayo ay namumuhay
sa piling ng ating Panginoon. Matagal na po tayong nailigaw ng kaaway. Subalit salamat po at tayo'y pinalaya na ng Diyos. Amen po ba? So, salamat sa kalayaan na ito. Dahil kung tayo po sa lumang buhay po natin ay mali-mali ang naituturo sa atin ng ating mga nagtuturo sa panambahan, dumating na ang time na tayo ay nilabas na ng Panginoon. Pinalaya na po tayo ng ating Panginoon, Jesucristo. Hindi lang sa kasalanan, kundi sa tamang pamumuhay. So, unang-una, sabi niya, mamuhay. Yan, mamuhay, no? Mamuhay tayo kay Christ, walk in Him. Yan. Pangalawa, sa verse 7, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Manatili. Hindi niya sinabi ng Lord na umalis, kundi manatili tayo sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay sa pananampalatayang itinuturo sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Kayo ba'y lagi nagpapasalamat sa Lord? Sa dami ng biyayang tinatamasa natin sa araw-araw? May COVID man kuno? Marami mang kaguluhan na nangyayari sa ating bansa o sa ibang bansa? Ang the best way na magagawa natin bilang isang Kristiyano, magpakatatag po tayo. Wala pong ibang tutulong sa atin mga kapatid, kundi ang mensahe po ng ating Panginoon, si Jesus, na nagpapalakas po ng ating kalooban. Ako po'y natutuwa doon sa isang kapatiran natin na nanonood sa Ireland, na sabi niya, sinasabi niya sa aking anak, inaanak, salamat sa Panginoon at palagi ko yung ginagamit. At ganun din doon sa mga taga-Negros, Dumaguete, Negros Occidental yon, no? Aking mga kamag-anakan po, o yung mga taga-Bicol, o dyan man sa malapit na lugar, nanonood po silang lahat. Ako po'y natutuwa pag ako'y nakakakita ng mga kamag-anakan natin, o mga kapatiran sa pananampalataya, na interesado silang makinig ng mensahe ng Diyos. Ito na po ang time na sabi ni God, lumapit tayo sa Kanya. Lahat ng napapagal at tayo pagpapahingahin sa ating mga problema sa buhay. Itong COVID po itong nangyayari sa bansang Pilipinas at sa ibang lugar, hindi po natin to alam kung hanggang kailan ito matatapos. Nakakaawa ang maraming tao na walang hanap buhay, walang makain, may karamdaman pa at namamatayan. Napanood niyo po ba yung matanda na nanay na, matandang nanay? Para na lang hayop na inilagay sa tabi ng kalsada at iniwan, nakakahabag. Kaya yung mayor po ng Maynila, nagagalit. Napanood ko po kagabi. Nagagalit po na, syempre, kung yung hayop nga, pinapahalagahan, bilang kung namamatay, inililibing, yun ay buhay pa. Iniwan na lang sa tabi ng kalsada na akala mo basura. Huwag po tayo ganun mga kapatid. Mahalin natin ang ating kapwa, ang ating mga magulang. Alam niyo po, nakakadurog ng puso yung mga ganung ginagawa ng tao. Hindi man natin sila kamag-anak, pero may mga magulang po tayo. Amen po ba? Masama man yan, mabuti man sila, may ginawa pa rin higit yang ng kabutihan sa ating lahat. Pinalaki tayo, inaruga, mahalin po natin sila. Tulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Ako po'y, pasensya na po kayo, ako'y naiyak talaga. Hindi ko mapigilan ang lumuha kapag ako may nakikitang mga ganong klase ng tao na walang pag-ibig sa kapwa. Sabi ni God, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
Hindi lang yung kapwa, kundi ang iyong pinanggalingan. Hindi tayo mabubuhay kung wala ang ating magulang. Amen po ba? At higit sa lahat, mahalin natin ang ating Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Alam mo po, sa panahon natin ngayon, nabihira na tayo magkita-kita. Nakakalungkot. Maraming tao na nakakadurog ng puso talaga. Na mabuti na lang nauso pa ang Facebook. Kung wala na talaga. Wala nang pagkita-kita. Mabuti na lang may communication na ganito. Oo, sabihin na natin mayroon din na hindi tama. Pero at least mayroon malaki ang nitutulong. So, pasensya na po kayo kung ako po'y talagang napapaiyak sa kwento ko po sa inyo. Although napanood mo nyo man yan. Pero maging aral po sa ating lahat. Amen po ba? So, sabi po dito sa verse 7, ulitin ko po ulit. Sabi ni God, manatili kayo sa Kanya. Manatili. Yun ang sabihin. Huwag tayo umalis sa piling ng ating Panginoon. Ano man ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, mabigat man yan, o hindi man. Naalala nyo si Job? Si Job, lagi ko pong sinasabi yan sa preaching namin, na kahit po siya ay napakayaman, pero dumating ang matinding pagsubok sa kanya ng Panginoon. Pinahintulot ng Diyos yon. Pero sa bandang huli, hindi nagkasala si Job. At the same time, binalik ang kanyang kabuhayan ng doble pa. So magtiis po tayo sa ating mga hirap na ito para naman tayo makabahagi sa hirap ni Christ. Sabi ko nga po sa inyo, ang pagtitiis ng hirap, ay bahagi lang yon, parte lamang po, no? So manatili po tayo sa Kanya at isalig po natin sa Kanya ang ating buhay. Huwag tayong magpakontrol sa sino mang klase ng tao. Lalo na kapag masama ang pinasusunod sa atin. Magpakontrol tayo sa ating Panginoon na siya nagbigay ng buhay, kalakasan, mga biyaya, at divine protection, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Huwag natin kapatid sayangin. Mahal tayo ng Diyos. Ako po, ang prayer ko araw-araw na magkita-kita pa tayo bago magtapos ang panahon. Sa verse 8, balikan po natin yung ating binasa sa Colossians chapter 2 verse 8. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Yan. Mag-ingat po tayo. Napakarami na po ngayon sa panahon natin ngayon nagtuturo ng nililigaw ang maraming tao. Kahit sa ating pinanggalingan, nailigaw na tayo. Matagal na panahon na tayo nailigaw, naturuan tayo ng maling paniniwala. So thanks God. Tinuwid tayo ng Diyos sa tamang daan. Sa daan na hindi na tayo pwedeng lumiko at hindi na tayo maging kaliwa at maging kanan. Going straight na lang po tayo hanggang abutan tayo ng ating Panginoon. Sa verse 9, sabi po dito ng verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya ay maging tao. Yan. Yung buong kalikasan po ng ating Panginoon na kay Christ. Kaya anuman ang ating gawin, busy man tayo sa ating mga trabaho, masarap ang magnilay sa ating Panginoon. Kung ilang beses po tayo kumakain sa isang araw, 5 times, almusal sa umaga, snack sa alas 9:30 o 10 o'clock, tanghalian, merienda sa hapon, at hapunan. 5 beses tayo kumakain ng
literal na pagkain. Higit po natin, sabi ng Lord, maging ano tayo sa Kanya. Pakanin natin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagbabasa. Kasi doon tayo po tumatatag. Alam ko lahat naman po tayo may pagsubok. Amen po ba? Ako, ang pagsubok namin sa panambahan, sa aking pamilya, hindi po talaga yun nawawala. Pero dyan po tayo tinitingnan ng Diyos. Kung tayo nga ba ay totoong sumusunod or hindi, no? So, magpatatag tayo, lalo na ngayon na napakarami ng problema ng ating bansa. Salasalabat na, kumbaga salasalabat na kapatid. Kaya, manalig tayo ng higit sa lahat kay God. Siya lang po ang kayang tumulong sa atin, walang iba. Ang tao, natutulungan mo po tayo, pero kadalasan, may hantungan. Amen po ba? May limitasyon na madaling salita. Pero ang Diyos, walang limitasyon. So, punta po tayo sa aklat ng Santiago, mga kapatid. Santiago chapter 1, verse 22. Ang sabi po dito ng Panginoon, supporting verse ito po doon sa una nating binasa na mamuhay tayo ng ganap kay Kristo. Nakarapat dapat. At dito naman sa Book of Santiago, sabi niya po dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Yan. Sabi niya dito, tinuturuan po tayo ni God na mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito po ay ating pinakikinggan lamang, ngunit hindi isinasagawa. Sabi niya po, dinadaya natin ang ating mga sarili. Hindi po natin kayang dayain ng Diyos. Kung dinadaya man natin ang ating sarili, alam din ng Diyos yan. Sabi nga, walang nalilingid kay God. Siya'y nasa langit, nasa lupa, at nasa lahat ng dako ng lugar. Ayon po sa Book of Jeremiah 23:23. So, sabi ni God, nakikita ko ang tao kahit saan pumaroon, saan man magtago, nakikita niya tayo. So, hindi natin pwedeng linlangin ang ating Panginoon. Kung tayo nga ba namumuhay ayon sa salita niya o hindi. Lahat po yan ipagsusulit po natin kay God. Ang Diyos po ay hindi nananakot. Ang malingkod ng Diyos, hindi po namimilit. May free will po tayo na mamili kung ano po ang nais natin. Ang aming tungkulin ay gampanan namin na ipangaral ang mabuting balita upang maraming kaluluwang maligtas. Amen po ba? So, salamat sa Lord. Maraming salamat talaga sa Kanya at sa inyong mga kapatid na nakikinig at hindi nasasayang po ang oras na aming binibigay sa inyo. Ulitin ko po, kapatid, mamuhay sa amin God. Mamuhay po tayo. Ugaliin po natin ang salita ng Diyos. Lagi po natin ipag-pray na itanim po sa ating puso at ito'y huwag mabunot ng kaaway. Sino ba ang ating kaaway? Si Satanas. Temptation. Hindi tao ang ating kaaway. Ayon po sa Efeso 6:12. Kundi mga tao. Hindi mga tao ang ating kaaway, kundi mga spiritual sa papawid na namumuno ng kadiliman sa mundong ito. Siya po. Hindi po natin nakikita yan. Kaya lang gumagamit lang po ng tao para tayo inisin, bigyan ng problema or sama ng loob or ano paman. No? Ulitin ko po ulit, hindi tao ang ating kaaway. Mga spiritual sa impapawid na siyang namumuno ng kadiliman sa mundong ito. Siyang namamayani. Ano po? So, alam na natin po kung sino ang ating kaaway. Dati, pag may sama tayo ng loob sa ating kapwa, akala mo yun na pala ang iyong kaaway. Pero thanks God, tinuro sa atin ng Panginoon. Basahin nga po natin kapatid. Ulitin ko, para yung iba namang hindi pa nakakapagbuklat nito, ay maintindihan po natin na
Ako po, nung unang-unang ano ko po ang Biblia, ano po, nasabi ko sa akin sarili, bakit napakarami nito ng nilalaman? Kay gaganda ng nilalaman. Pero bakit hindi sa atin tinuturo ng mga paring ito? Yan, sinabi ko na po yan sa inyo sa ating pinanggalingan. Ito po, sabi niya sa Efesos 6:12, na kapag tayo may kagalit, isipin natin hindi tao ang ating kaaway. Kaya matuto tayo agad na magpatawad sa ating kapwa. Kasi sabi ng Lord, magpatawad tayo. Amen po ba? Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Pero alisin agad, huwag na magtanim. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yan. Yan po ang ating kaaway. Namamayani sa sanlibutan. Kaya nakita mo ang tao. Gulong-gulo na, hindi na maintindihan kung ano nang gagawin. Amen po ba? Ang tao busy sa paghahanap buhay. Wala nang dasal-dasal kung minsan. Wala nang basa-basa yan. Bakit? Takot na takot magutom. Huwag tayo pong takot magutom. Sabi ni God, masdan nyo ang mga ibon. Hindi nagtatanim, hindi naghahasik. O hindi nag-iipon sa bangan. Pero pinakakain ng Diyos sa kaparangan. Tayo pa kaya? Kapag mahina ang iyong faith, lagi kang balisa. Kapag malakas ang iyong pananampalataya kay God, relax ka lang. Na may Diyos na mag-provide, gagamit siya ng tao at kikilos ka rin upang ikaw ay mabuhay. Amen po ba? Dapat ganun. Unahin po natin si Lord. God first. Sabi nga, para tayo lumakas, malayo tayo sa mga problema, kaya nating labanan ang temptation, kaya natin i-survive ang ating buhay sa ganitong mga nangyayari. Amen po ba? Balikan po natin yung Galatians chapter 1 chapter 6 verse 1 and 2. Galatia. Minsan yung iba na tatamad na mabuklat ng Panginoon, ng mensahe po. Kaya yung iba hanggang pakikinig lang. Pero sabi ni God nga doon sa ating binasa, huwag natin dayain ang ating sarili. Ang Diyos hindi madadaya ni numan. Kung ano ang ginagawa natin, pagsusulit po natin kay God. Ayan po, may nakita po ako, isa pong kamag-anakan ko from Mindoro, binabati ko po kita kapatid. Salamat sa panunood. Abangan nyo po tuwing Sabado, 2 o'clock, o kuminsan advance po. Ang aking kapatid, si Yolanda Mendoza. Sa pinsan, kapatid sa pananampalataya. Good afternoon po. So, buklatin po natin ang ating Biblia, mga kapatid, sa Galatia chapter 6 verse 1 and 2. Pakinggan po natin ang tinig ng Diyos. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, yan, pagkakasala, ano po? Sabi niya, pagkakasala. Kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Yan. Ang tao po may kahinaan. Kaya madaling matukso, madaling magalit. Kapag hindi tayo laging babad sa Word of God, ang temptation ay laging nakaabang. Kunting kibot, galit ka na dyan. Kunting kibot, mainit ng iyong ulo. Bakit? Walang protection ni God. Pero subukan mo kapatid, pagkagising mo manalangin ka na, magbasa ka ng 1 oras man lang. Sabi ng Lord, magpuyat kayo kahit 1 oras man lang. Di ba? Sinabi niya sa kanyang mga alagad. Hindi niya sinabing magpuyat kayo sa cellphone.
at wala na kayong tulog-tulog. Hindi niya sinabi yung gano'n. Magpuyat kayo at manalangin. Yan. Sa panahon ngayon, maraming nagpupuyat kahit sa inuman, sa barkada, sa kaibigan, sa panunood. Pero walang pagpupuyat sa Lord. Paano na lang kung dumating ang Panginoon anytime? Kagabi nga na habang ako madaling araw na yun na naginip po ako. Grabing daluyong ng parang bagyo Napakalakas ng daluyong talaga. Grabing ulan, at the same time, dilim ng kapaligiran. Napanaginip ko yun, pero madaling araw na pala po, no? Nagising ako bigla, mga 6 o'clock na pala yun Napanaginip ko, parang biglang binuhat yung bahay na kinauupuan ko, pero hindi ito yung bahay na kinauupuan ko. Parang pawid. Kitang-kita ko talaga yung mga dahon ng mga sanga ng punong kahoy. Grabe, ang hampas kasama ang malakas na ulan. And then, umuga yung lupa. Kapatid, maghanda po tayo. Maraming propesiya sa mga YouTube, lalo na yun si Sadhu, yung Indianong propeta, dami po ng pinapahayag sa kanya ng Lord. Kumapit po tayo ng husto sa ating Panginoon. Hindi biro po ang magaganap. Pagkapag ng tao na iwan po dito sa mundo, sabi nga ng ibang pastor, mabuti pa hindi ka sinilang. Mabuti pa hindi ka ipinanganak. Kaya ngayon pa lang po kapatid, wake up. Tulungan natin ang ating mga sarili. Huwag natin baliwalain ang paalala ng Diyos. Mahal ka tayo ng Panginoon. Imagine sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, isa ka sa mga pinili niya. Natanggapin mo ang Espiritu ni Kristo upang ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, anong gusto mo? Pera ang ibigay sa iyo? O buhay na walang hanggan? Oo, pera kailangan natin yan. Pero time will come, aalisin na yan ng Antikristo. Magiging tatak na lang yan ng 666. At ang tao, aalisin na rin ang kamatayan. At itatapon na lang sa lawang apoy. Naghirap ka na dito sa mundo, maghihirap ka pa sa malawang buhay, wag na lang. Kaya ngayon pa lang po, hindi tayo tinatakot ng abang lingkod nyo o ng ating mga pastor na napapakinggan nyo sa mga YouTube o sa mga Facebook o sa anumang sa mga TV. Magsikap po tayo habang may panahon pa. Maiksi na po ang panahon at sinasabi ni God. Malapit na ang kanyang pagbabalik. Nandiyan na po lahat ang palatandaan. Amen po ba? Kahirapan, salot, kaguluhan, karamdaman, laban sa kapwa bansa, laban sa kapwa bansa. Nung last time po, nung last Saturday, yan po ang aking tinapik. Bansa, laban sa kapwa bansa, pagkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako, at marami pang iba. No? So magbasa po tayo ng Word of God, ugaliin po natin, instead tayo na magpara Facebook, magsaliksik po tayo ng mensahe ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, napakaraming taong takot. Takot mamatay. Takot magutom. Takot na mawala ng hanap buhay. Pero ito na nangyayari na po. Tingnan mo mga OFW, marami nang pinauuwi. Pinauwi ka man na buhay, pag minamalas-malas ka, pauwiin ka pa ng patay, nakakabaong ka na. At yung iba na lang, katulad na lang yung nangyari sa Lebanon. Yung instant na pagsabog yan sa kanilang lugar. Ngayon na naman, mayroon naman pong mga tripulanting Pilipino. Kung di po ako nagkakamali, 39 yun, na sabing nawawala sa karagatan. Di naubos na yung mga seaman. Malaking kabawasan sa mga seaman. Biruin mo, pag-aaralin mo lang ang iyong anak, magtatrabaho sa ibang bansa, pag minamalas-malas. Ganun po talaga ang buhay ng tao. Iba-iba ang kanilang destination.
Pero mapalad po tayo, nasabi kong mapalad po tayo. Dahil may Panginoon po tayong totoo sa buhay. Amen po ba? Sa tagal-tagal ng panahon, tumanda na tayo o bata pa man tayo, nakilala natin ang ating tunay na Panginoong Hesukristo na nagligtas at nagbigay sa atin ng kapatawaran at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. So, sa verse 2, anong sabi niya dito? Magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin. Yan, magtulungan. Ang gusto ng Diyos, magtulungan tayo. Huwag tayong mag-iringan. Huwag tayong magkampi-kampi. Sabi niya po, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin. At ganitong paraan, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Yan. Pag tayo nagtutulungan, matutupad natin ang utos ni Christ. No? Magtulungan. Sa panahon natin ngayon, ako'y natutuwa kapag nakakapanood ako sa TV o sa YouTube, na maraming Kristiyano na sa panahon natin ngayon, lalo na sa bansang Pilipinas. Mapalad po tayo, ang bansang Pilipinas po, yan po ang isang Kristiyanong bansa among Asian countries. Kaya, blessed tayo ni Lord. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi man natin nakita ang ating Panginoon, literal, or harap-harapan, pero malaki ang ating faith kay God. Kaya sabi niya magtulungan. Bear one another burdens and so fulfill the law of Christ. No? Doon po natin matutupad ang tungkulin natin kay Kristo. Ay kung hindi tayo nagtutulungan at may kubid ng kuno na sinasabi, marami ng taong naghihirap, wala nang makain, wala nang trabaho. Hindi pa tayo magtutulungan. Sa ganitong way, isa na to sa pagtutulungan po natin. Pinapalakas po natin ang kalooban ng ating mga kapatid sa pananampalataya. So, yun lang po. The best way na maitutulong natin sa ating mga kapatid ang mensahe po ng Diyos. Marami tayong nakakain. Marami tayong nabibili pa sa panahon natin ngayon. Pero, ang mensahe po ng Diyos, hindi po natin kayang bilhin yan. Nababasa lang natin yan sa Biblia. Pero ito ang the best nating pahalagan, higit sa lahat. Pangalawa lang yan, yung mga trabaho natin sa mundo, yung mga ginagawa lang natin yan, na pang araw-araw, pangalawa lang po yan. No? Ito po ang the best natin. Magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin, at sa ganitong paraan, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Yan. Kami po ay sa inyong pakikinig, doon din po lumalakas ang aming kalooban na willing kayong magpasakop kay Christ. Pangalawa lang sa mga leader ng Diyos. Galatians chapter 6 verse 10. Yan po ang sabi dito. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Yan po ang sinasabi ni God na samantalahin natin. No? Dahil maiksi na po ang ating panahon. Kailan po na pa natin yan gagawin kung patay na ang isang kapatiran? Ang buhay po ng tao maiksi. Dito nga sa amin, hindi man iba man ang sakit niya. Isang araw, may patay na naman dyan sa likuran namin, doon sa unahan namin. Lagi siyang nakikitang dumadaan dyan, pero sabi ng aking kaibigan o ng kumare, patay na si ganito. Nakakalungkot po na minsan lang nakikita mo ang tao na malakas pa, pero nababalitaan mo na lang, napatay na pala. Kaya sabi niya, samantalay natin, no?
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are, who are of the household of faith. Yan, yung mga kapatiran natin sa pananampalataya, pahalagan po natin sila. Kapatid natin yan kay Christ. Hindi man natin kapatid yan sa laman o sa physical na katawan. Yan po ay kapatid natin kay Kristo Jesus. Mas matimbang yan. Kasi dyan po walang iringan. No? Pag yan may sinasabi, nandun yung kanyang pagmamalasakit. Nandyan yung kanyang pagmamahal. No? Iba po ang pagmamahal ng kapatid kay Christ kaysa pagmamahal doon sa mga kapatid sa laman. Ang kapatid sa laman, kapag may galit sa iyo, taon ang bibilangin. Pero yung kapatid natin kay Kristo, oras lang, minuto, or ano paman, lingguan lang, tapos na. Ganun po ang may takot sa Diyos. Pero yung mga walang takot kay God, ay hindi po yun. Ganun po. Malalayo man kayo, mahal namin kayo, kapatid. Ako po, pag nagme-mensahe dito, kapag nakikita ko kayong nakikinig, nalulungkot ako o natutuwa dahil hindi ko na kayo nakikita ng personal. Pero ganun pa man, through prayer, hindi namin kayo kinakalimutan. Ganun namin kayo kamahal. Mga kapatid pa namin kayo sa laman na hindi pa man totoong nakakilala. We always pray to God. The time will come, makakilala din sila. Magpatuloy lang kayo, kapatid. Wala man kaming may tutulong sa inyo. Sapat na ang mensahe po ng Diyos upang kayo palakasin at ang biyaya ng Diyos dumaloy sa inyong puso. Walang kapatid na gustong magtaboy ng kanyang kapatid. Amen po ba? Yung mga walang lang natutuog Diyos, nagagawa yun. Kasi ginagamit sila ng kaaway. Buksan po natin, kapatid, sa Galatia 5, verse 13. Ano pong sabi dito? Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Yan. Yan po ang sinasabi ng Panginoon, no? Na mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos ay kakaiba. Amen po ba? Kaysa dati nating pamumuhay. The best na pag-ibig na walang kapantay, tanging ibinigay ng ating Panginoon. Alam mo, pag nababasa ko po yung mga mga sinasabi, ako po yung nabibless. Para ko kayong mga anak, nakikinig, we always pray for you din, kapatid. We love you. Mahal namin kayo. Kaya patuloy ang ating pray na huwag kayong mabitaw sa pananampalataya at lalo kayong lumago kahit man na tayo malalayo sa isa't isa. Sa verse 14, sabi niya dito, sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Pasensya na po kayo. Ayaw ko, grabe ang pag-iyak po.
2 Saturday na po yun. Kapag ako po nagme-mensahe, iba po ang nararamdaman ko. Grabing habag po sa mga kapatid. Kita mo po si Christ, inalay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Sana ganun din tayo. Hindi man katulad ng kanyang pag-alay. Matuto tayong pagsumunod. Mapagmahal tayo sa ating kapwa. Kahit man lang sa mga messages na yan, pinalalakas ang kanyang loob. Alam ko na ina-answered prayer kami ng Panginoon at kayo rin. Dahil ang sabi ko kay God, Panginoon, ang pagluha namin ito ay alam kong pinakikinggan mo ang aming mga kahilingan para sa kanila. Kaya nga po, patuloy tayong makinig sa mensahe po ng Diyos. Ayaw namin kayong maiwan sa mundong ito. Nakakaawa yung mga tao na walang alam sa mga magaganap. Kaya pray ko lang po kay God, ituro sa maraming lingkod ng Diyos na nasa katotohanan na makakilala sila. Isang beses mo lang niya pinag-pray, pero kapag lagi mo yang ipinapanalangin kay Lord, ang Diyos ang kikilo sa atin. Sabi nga, ang hindi magagawa ng tao, magagawa po ng Diyos. Yung ating mga pamilya na ayaw tumugon, huwag niyo po silang kainisan. Ipakita niyo po ang tunay niyong pagmamahal, pagbabagong buhay. Yung mga taong nanlalait sa inyo, ipag-pray niyo po. Tandaan niyo po ang sinabi ng Panginoon, nang hindi magagawa ng tao, ay magagawa ng Diyos. Panghawakan niyo po ang sinabi ng Lord, kung ang buong daigdig inagawa niya, na ialay niyang kanyang buhay para sa ating lahat, bilang mga makasalanan. Ay ang ating mga munting kahilingan, hindi na kaya maibigay. Ang Panginoon ay nagmamasid lang, nakatunghay sa atin. Kaya magpatuloy tayo. Sa Efeso po, Efeso chapter 5 verse 3. Buksan po natin mga kapatid. Kayo'y mga hinirang ng Diyos. Kaya hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-iimbot. Gayon din ang anumang malaswang walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Iyan po, sinasabi ng Lord, na bilang taong naliwanagan na kay Kristo, ay dapat magpatuloy tayo. Sabi ng Lord, kayo'y mga hinirang ng Diyos. Kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid. Yung pakikiapid po yan, yung pakikipag-ugnayan sa mga bagay na hindi nararapat. Ano po? Karumihan, pag-iimbot. Gayon din ang anumang malaswang, walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo ang mga at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o mapag-imbot, sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan.
Kaya nga, kami po bilang mga lingkod ng Diyos, ay kami po patuloy na nanalangin diyan sa mga taong maka-Diyos at mali ang tinatahak nila. Lalong-lalo na yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyos ang Panginoon. Ipag-pray po natin sila. Dahil galing din po tayo dyan. Dati di rin po tayo nakakaunawa. Pero thanks God, binuksan ng Diyos ang ating isipan. Kaya ito lang po ang masasabi ko yung sa inyo. Kayo po ng mga tumanggap na ng Espiritu ni Kristo. Magbasa para bigyan po natin ang Panginoon. Bigyan po tayo ng Lord ng pangunawa. At huwag po tayong mahiya. Magpatuloy po tayo sa Kanya. Dahil sabi nga dito sa verse 5 ng ating binasa, chapter 5 ng Efeso, ulitin ko po ulit, alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay, o mapag-imbot, sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan. Sa panahon natin ngayon, napakaraming Diyos-Diyosan. Kaya ang sumpa ng Diyos hindi na matapos-tapos sa tao. Dati po, sa lumang buhay po namin, meron din po akong isang Diyos-Diyosan. Pero nung nabasa ko po ang Isaiah 46, ito po, basahin ko po sa inyo para ma-share din po ito sa inyo. Kung paano po ako nakakilala kay God. Isaiah 46, verse 7. Ito po, tungkol sa Diyos-Diyosan. Ang sabi po dito, pinapasa nila ito para dalhin sa ibang lugar. Pagkatapos ay babalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito, hindi makakasagot. Hindi makatutulong sa panahon ng bagabag. O, kita niyo po? Yan po mga Diyos-Diyosan na yan, sabi nga ng iba, larawan lang. Pero kung babasahin po natin dito sa Colossus, mamaya po, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ito, nung binasa po ito ng pastor na taga-Nubalitsa sa akin, bigla pong na-open ang aking mind. O pinapasa nila ito, yung mga ribulto na yan, mga larawan na yan. Kita nyo po sa Star Mall, ang daming nilalagay. Hindi po makakatulong yan sa ating mga bagabag. Patay na bagay yan na dinamitan lamang. Pero huwag po tayong ma-open. Kasi ito na ang way na binubuksan na ng Lord ang ating isip upang tayo makalaya po sa sumpa. Ito sabi niya, pinapasa nila ito para dalhin sa ibang lugar. Pinoprosesyon. Pagkatapos ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito, hindi makakasagot. Hindi makatulong sa panahon ng bagabag. O tama, nilagay mo ito sa altar, mananatili ito roon, nag-aalikabok na, siya hindi pa rin mapunasan ang kanyang sarili. Patay ng bagay Ay hindi natin po pwedeng lukuhin ang ating Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, dahil may mga Koreano din ang ginamit siya sa amin. Pinag-pray over kami na open ang aming isipan ng aking pamilya. Ano po? So marami pong salamat kay God dahil tinuturuan tayo, patuloy tayong tinuturuan ng Diyos. Pero ito po ang pakinggan nyo na maraming taong nagsasabi, kamag-anakan mo man yan o hindi man. Ang sabi nga po doon sa Colossus 1:15, si Kristo ang larawan. Ano po? Hindi sinabi niyang si Ribolto ang larawan, hindi. Iba po yun. Doon lang po na mabubuksan po ang ating isipan. Doon din sa aklat ng awit 115. Doon niyo po makikita. Tungkol sa dito po sa Colossus 1:15. Sabi po dito, Colossians 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Yan, di po nakikita. Siya po ang larawan ng Diyos na di nakikita.
at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. O paano po natin masasabi na ang rebulto ay Diyos? Na wala naman niyang kapangyarihan gumalaw. At wala naman niyang kapangyarihan kumilos. Pinapasan mo pa nga eh. Pinupunasan mo pa nga eh. Ako, ginawa ko rin po yan maraming beses eh. Nung ako po ay nagkasakit, gusto ko pong i-testimony sa inyo. Nung ako po ay nagkasakit sa aking ovary, 3.9 cm, nag-bleeding po ako 2 weeks. At the age of 47. 65 na po ako ngayon. Maniwala po kayo sa hindi. Gusto po akong ipa-opera ng doktor na aking pinuntahan. Pero ayaw ko. May isa pong matanda dyan sa taas na nagturo sa akin na magbasa ako ng Word of God. Ginawa ko po. Ginawa kong 2 hours ng 2 hours akong nagbabad sa Word of God. Salamat sa Diyos. Nung ako po ay after 2 weeks na ako yung nag-bleeding, ako po ay dito ko lang na-realize na ang daming sinasabi pala ng Diyos sa tao. Ito ang kayamanan ng Diyos na hindi na ipamamahagi sa maraming tao. Dahil binulag tayo ng kaaway. No, ako po, nagbasa nito, 100% ako po ay tumigil ang bleeding po. Hindi po ako na-opera. No, ako po yung magpa-check up sa doktor uli. Maniwala po kayo sa hindi. Diyan sa sa may rancho, sa Assumption yan, diyan sa UST faculty, surgeon yan. UST po yan eh. Gumaling po ako, nag-negative po ang aking tiyaga, paniniwala sa Diyos na totoo. Inalis ko na rin po yung nag-iisa naming rebulto na wala yung sumpa sa buhay namin. Dati po ang aking mga anak na yan, laging sakitin. Pero thanks God, nung kami makakilala sa Diyos, nawala lahat ang sumpa. O si pastor, nandyan na may sakit. Pero way lang yun ng Lord kung paano kami magpapatuloy. Hindi yan sa gabal para sa pamilya namin na hindi kami magpatuloy sa paglilingkod kay God. Wala akong ibang hinihingi kay God. Lakas ng pangangatawan, karunungan, kaalaman, at higit sa lahat, kababaang loob. Upang maraming kaluluwa na magbalik loob sa Diyos. Hindi ko hinangad na yumaman dahil hindi ko po yun madadala sa langit. May kapatid po akong yumaman sa radyo, pero namatay, walang nadala. Lamente yung kanyang kabaong at ang kanyang kasuutan sa simenteryo lang. Doon ko po na-realize ang mga tinuturo ng Diyos na dapat po natin pahalagahan para tayo makapamuhay na may takot sa Kanya. So, balikan po natin. Salamat po sa pakikinig ng mensahe po, ng aking testimony. At ito'y magbigay sa inyo ng inspirasyon. Gamit nyo rin po sa inyong personal na pamumuhay. Pakinggan po natin to sa 1 John chapter 2, verse 15. Yan. Ito po ang sabi ng Lord, paalaala po sa ating lahat. Sa unang Juan, Kapitulo 2, 15. Yan. Yan po ang sinasabi dito ng Lord. Chapter 2, verse 15. 1 John chapter 2, verse 15. Malapit po yan sa pahayag. Ang sabi niya po dito sa chapter 2, verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Yan pang sinasabi ni God. Na yung mga taong umiibig sa sanlibutan o ang mga ay hindi umiibig sa Ama. Yan pang sinasabi niya na huwag natin ibigin
ang sanlibutan. Ang dami pong karangyaan sa sanlibutan na ibinigay ang Diyos. Kaya nga lang, minsan nagagamit po sa hindi tamang paraan. Tama po ba? Kaya ang the best po nating magagawa, kung ano ang sinasabi ng Lord na huwag nating gagawin. Kapag sinabi niyang huwag mong gawin, ibig sabihin yun may danger. Huwag ninyong ibigin, ulitin ko po ulit, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Bakit po? Bakit sinasabi niyang hindi umiibig sa Ama? Kasi kapag priority natin ang mundo, ibig sabihin, pangalawa lang na si Lord. Kaya ang the best po nating magagawa, unahin natin si God. Bago na ang mga yan. Kailangan natin yan, kaya nga yung binigay din ng Diyos. Pero kapag iba na, sobra-sobra ng pagpapahalaga mo, ay wag na kapatid. Verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw ng masamang pita ng laman, ang nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yung mga nakatutukso po sa buhay ng tao, sabi ni God, hindi yan nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan, sa mundo. Kita mo po, iba-ibang gadgets ang pinapain ng kaaway sa tao. Bakit? Para yung attention ng tao, mga kabataan na yan, na haling sa mundo, yan po, i-focus nila ang kanilang isip at puso doon at wala kay God. Eh paano kapatid kung abutan ka ng Diyos sa kanyang pagbabalik na walang nakakaalam kung kailan magbabalik ang ating Panginoon. Pero ang mga sinyalis ay naririyan na, ay hindi mo pa rin alam. Ay wag mong sabihin, ay hahabol na lang ako. Huwag kang magbiro. Ang Diyos kailanman hindi nakipagbiro sa tao. Sa verse 17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Yan po sinabi niya. Na mapaparam ang buong sanlibutan. Walang matitiriya yan. Gugunawin niya ng Panginoon. Kaya kung ako sa iyo kapatid, na ngayon ka lang nakikinig pa lang, o matagal na, magpatuloy tayo kay God. Huwag natin sayangin ang panahon. Binigyan na tayo ng Lord. Malay mo, itong COVID na ito, paraan niya lang din ito. Para ang tao malagak sa tahanan, mag-stay sa tahanan, at makapatinig ng mensahe ng Diyos. Sabi nga, mapaparam ang mundo, ang sanlibutan. Lahat ng kinahumalingan dito o nito. Ngunit kapag ang tao totoong sumusunod sa kalooban ng Diyos, sabi niya ay mabubuhay magpakailanman doon sa kanyang piling sa langit. Ayaw mo bang sumama doon? Doon walang gulo. Wala ka nang babayarang kuryente. Wala ka nang babayarang tubig. Wala ka nang gagawin kung ano pa man. Si Lord nang nakakalam niyan kung anong mayroon doon. Kaya sabi nga ng aking anak, Sister Jonilyn, na hindi sa iyo pinaalam ng Diyos o sa tao kung anong mayroon completely sa langit para surprise. Ikaw ba naman kung magre-regalo ka? Natural surprise, di ba? Para may dating. Kaya anong sabi po ni Apostol Paul sa Filipos chapter 1 verse 20? Si Paul ay number 1 na taga-usig ni Jesus Christ nung nasa mundo pa si Christ. Pero nung siya'y nakakilala kay God, anong sinabi niya? Sa Filipos 1:20, buksan po natin mga kapatid. Alam mo po, kapag nag-aaral ka ng mensahe ng Panginoon, ang Espiritu ay siyang dakilang guro, lalo kang tatalino.
Hindi ka dito mabobobo. Hindi ka dito talo, kapatid. Kapag ikaw'y nag-aral ng mensahe ng Diyos. Si Lord ang dakilang guro. Di ba sinabi niya na ang karunungan sa sanlibutan, kamangmangan sa Diyos. Hindi naman tayo sa naninira. Yun ang totoo. Maraming taong may aral sa mundo, pero namatay na, hindi pa kilala ang Diyos kung sino. Tama po ba? Amen po ba? So, sabi po dito, puntahan po natin, buksan po natin sa Filipos chapter 1 verse 20. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Dapat ganun din po tayo. Sa mabuhay o sa mamatay, anuman ang ating mga nararanasan sa ngayon, matindi man o hindi man. Sabi nga ng Lord, ayon sa sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang kanyang pinakananais at inaasahan, huwag siyang magkulang sa kanyang tungkulin. Sa iba'y nakakalungkot. Matagal na sa ministry. Iba ang kanyang pinakananais. Magbabad sa cellphone maghapon. Mag-TikTok. Ang katakot-takot ng TikTok para marami siyang admirer. Kapatid, walang maitutulong yun sa iyo. Mag-iba ka na ng landas. Ito ang Panginoon ang pakinggan mo. Ang tinig niya nangungusap sa ating lahat. Dahil sabi niya, ang aking pinakanais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob. Lakas ng loob. Sa lahat ng panahon, hindi lang sa isang panahon. Upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Hindi dito sinabi ng Panginoon o ni Apostol Paul na sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan niya ng galak ang mundo, kundi si Kristo. Bakit? Siya lang ang nagbigay sa atin ng buhay, kalakasan, biyaya, lahat ng pagpapala. Dapat siya ang igit nating pahalagaan, mga kapatid. Yung iba, pag nakakarinig ng mensahe ng Diyos at ginagawa niya ang hindi tama, galit na sa lingkod ng Diyos. Kapatid, hindi ka sa akin nagagalit, sinasabi ko sa iyo. Kami po dito, direct to the point. Magbago po ang tao, kaya hindi, may free will po tayo. Si Lord, nung bago nilikha si Eva at Adan, nung nalikha niya na, binigyan niya ng free will, pumili ng masama at mabuti. Ay itong si ahas na tuso, tinukso. Kaya yung bungang kahoy na nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama, nabighani siya, kaya kinain niya yung bunga. Doon siya nagsimula sa pagkakasala. So anong sabi po ni Lord? Ito ay wake up call na lang sa mga tao. Wake up call. Sa aklat ng Deuteronomy 11, verse 27 and 28, ito ang pangako ng Diyos. Malapit na po tayong magtapos. Pagpapalain niya, sa verse 27 po, pagpapalain niya kayo kapag sinunod ninyo ang kanyang utos. Yan, pangako niya pa yan sa Old Testament. Na ang tao, pagpapalain niya kapag marunong sumunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Eh sister, bakit yung iba? Iba naman ang Diyos ay pinagpapala. Si Satanas man marunong magpala sa kanyang pinagnakawan na oras. Sa kanyang mga ninakaw na panahon na hindi naman niya pagmamayari. Marunong magpala si Satanas. Tingnan mo yung mga komunista na yan. Di ba pagpapala yan? Wala naman Diyos yan na totoo. Hindi naman si Kristo ang totoo niya.
Ako po, Chinese din po ang father ko. Ang asawa ko, Inchik din. Pero, sinasabi ko po, yung mga Chinese na yan, maka-Diyos din sila. Kasi mayroon po akong naging among ganon. Maka-Diyos po sila, kaya lang mali ang kanilang tinatahak. May mga Chinese din na nakakakilala po. Mang-ilan-ilan lang. Pero, si Lord nang bahala niyan. Wala tayong karapatan humatol. Si Lord ang may karapatan. Kasi minsan ang tao, bago mamatay, tumatanggap. Naalala niyo po yung pinako sa krus? Na 2 salarin. Yung isa, tumanggap kay Christ. Naniwala, nanalig. Yung isa, hindi. Ganun po yun. Iba-ibang way ng Lord. Bago mamatay, kung matagal pa mamatay, nakakakilala na sa Kanya. Pero sabi nga ni Lord, naroon yung pagpapala niya kapag tayo marunong sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang mga inuutos. And then, dun sa verse 28, ito naman ang kanyang sinabi sa mga taong hindi masunurin. Ngunit susumpain niya kayo kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang utos. Ayan po ang sabi niya. Una, pagpapalain kapag marunong tayong sumunod. Dito na sa pangalawa, sa 28, sabi niya, susumpain niya kayo kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang utos. Ayan po. Kaya yung ating, yung ating mga leader sa ating bansa na sila'y namumuno dito sa San Jose, pag-pray po natin na makakilala din po sila. Kasi nakakalungkot. Although sila maka-Diyos, pero iba pa ang kanilang tinatahak. Amen po ba? Prayer is the best na maitutulong natin sa kanila para lalong pagpalain ng Diyos ang ating bayang Pilipinas. Tulong-tulong tayong manalangin bilang Kristiyano. Huwag tayong mag-inggitan kasi sabi nga ang inggit hindi galing sa Diyos. Hindi karunungan na mula sa Diyos. Basahin po natin sandali ito po bago tayo mag-last verse. Para marami po tayong malaman. And dito po, sa aklat ng Santiago chapter 3, verse 14. Chapter 3. Karunungan na galing sa Diyos. Yan, sabi niya dito ha. Dito po pinapaliwanag po ni Apostol Santiago, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki. Huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Verse 15, hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa diablo, makasanlibutan, at makalaman. Ayan po. Yan po ang sinasabi ni God. Na yung karunungan dito sa sanlibutan ay hindi daw po yan ay yung inggit, na word na inggit, hindi po yan galing kay God, kundi mula sa diablo. Kaya sabi nga, kung ang nagahari sa puso ng tao ay inggit, ay nainggit siya kasi yumaman si ganyan. Ay inggit kasi ang ganda ng girlfriend niya. Ay inggit kasi wala siyang boyfriend. Ay inggit kasi wala akong kotse. Ang sabi ni Lord, hindi yan, yung nagahari sa puso ng tao, kapag inggit, makasariling hangarin, huwag daw po yan natin ipagmalaki. Kasi, hindi po yan galing sa katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan. Kundi mula sa diablo, makasanlibutan, at makalaman. Yan po, no? So, sa hapong ito, marami po tayong natutunan. At sa huling talata, sa Kawikaan, chapter 10, verse 3, Proverbs, no? Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masama, kanyang ginugutom naman. O, kita niyo po? Kaya hindi ka na po magtataka sa panahon natin ngayon na may COVID. Maraming nagugutom. Kasi ang sabi ng Lord, yung matuwid lamang ang kanyang binibigyan ng kasiyahan. Ngunit ang masama, kanyang ginugutom naman. Ang Diyos po ang may sabi niyan. Binasa ko lang po. Huwag po tayo ma-offend. Ano po?
Nasa Kawikaan po yan, chapter 10, verse 3. Na kapag ang tao matuwid, sumusunod kay God, nagpapasakop sa Diyos na totoo, marunong magmahal sa kapwa, at higit sa lahat, priority si God. Sabi niya dito, binibigyan niya ng kasiyahan. Kaya po, ayon po sa aming nararanasan, kahit man po 6 months na or magpipitong buwan ng lockdown sa mga tahanan, pero thanks God, hindi po namin naranasan ang magutom. Ang biyaya po, abot-abot sa lamesa. Tama yung sinasabi ng Lord na ang matuwid ay binibigyan ng Diyos ng kasiyahan. Ngunit ang masama ay kanya namang ginugutom. Amen po ba? So, salamat po sa sa pakikinig nyo po sa malalayong lugar, mga kapitbahay man natin, o dati na po nating mga ka-brothers and sisters. Good luck po sa inyong pakikinig. Naway pagpalain kayo ng Diyos at ilayo sa mga panganib, aksidente o anumang karahasan. So tayo po ay pansamantalang yumuko at tayo ay manalangin. Tayo po ay manalangin, ipag-pray po natin ang ating kasambahay at lahat ng tao sa bansang Pilipinas. Yes, Father God in heaven, marami pong salamat muli. Salamat po Diyos sa buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon sa pagmamahal mo sa amin. Patuloy mo po kaming abuti na mapagpala mong kapangyarihan. Father God, sa hapong ito Diyos, patuloy po namin dinadalangin na anuman ang aming mga kahinaan sa buhay, patuloy mo kaming palakasin. Ilayo mo po kami, Lord, sa lahat ng mga karamdaman, kahirapan, kaguluhan, o anumang salot na sumasalanta sa aming kapaligiran sa bansang Pilipinas. Pare God, patuloy po namin dinadalangin ang aming mga kasambahay, ang aming mga anak, ang aming asawa at kagalingan ng kanyang karamdaman. Panginoon, ang aming mga kapatid sa malalayo, ang aming mga kamag-anakan, kahabagan po sila, Diyos, kahit man lang ibang pastor, basta't nasa katotohanan. Panginoon, ang aming mga ka-brothers and sisters, ang aming mga kapitbahay, 10 ng aming mga kamag-anakan sa malalayong lugar, ang mga nasa abroad, Panginoon, ang mga frontliners, ang mga nasa ospital, ang mawala ng inaasahan, ang manamumuno sa aming bansa mulang presidente hanggang sa mga barangay. Lord, ang samot dalangin ko sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Basbasan mo po, Diyos, ang bansang Pilipinas na magkaroon ng great revival, na ang lahat ng tao at maraming tao, Lord, loobin mo po na makilala kanila ng lubusan. Panginoon, naparito ka para sa mga makasalanan at hindi para sa mga banal. Naparito ka, Panginoon, upang bigyan kami ng buhay na isang ganap na buhay at kasiyasya. At naparito naman si Satanas upang magwasak, pumatay at magnakaw. Ang samot dalangin ko, Lord, ilayo mo po kami sa lahat ng temptation o anumang karahasan na gawa ng demonyo in the name of Jesus. Pare God, marami pong salamat, napakabuti mo. Wala kang katulad, karapat dapat ka lang papurihan, pasalamatan, dakilain, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito, Lord, at sa darating pang mga pagkakataon. Lord God, sino naman kami, O Diyos, upang bigyan mo ng pagkakataon na maihandle ang ministry ito, Diyos. Naway i-bless mo po, Panginoon, ang mga taong nagsasamba, ang mga problema sa bansang Pilipinas o sa ibang lugar, Panginoon, na matapos na ang kalamidad na ito o anumang salot na nananalanta sa aming kapaligiran, O Diyos. Bless the Philippines, O God, in the name of Jesus. Lahat ng mamamayan, Lord, ang mga nasa kulungan, kahabagan mo po sila. Na patuloy nawa kayo magpadala ng mga pastor na may mabubuting kalooban na nagtsatsaga na pangalagaan ng iba't ibang klase ng tupa. Panginoon,
Ikaw na po ang bahala sa amin. Salamat, Panginoon. Anumang demonic forces na nais kumunrol sa aming isipan, by the blood of Jesus, by the power of the Holy Spirit, lumayas ka, Satanas. Kailanman di ka magtatagumpay, pinagtagumpayan na ng Panginoong Yesus ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Lord, marami pong salamat. Buong puso ka naming pinapasalamatan, sukdulang pasasalamat na walang hanggan. Pagpalain mo rin ang aming mga kapitbahay na magkaisa kami. Salamat sa mga ministeryong ito na pinagkatiwalaan mo sa mga pastors na ito, O Diyos. Nawilingapin mo sila, Panginoon, abutin at ng mapagpala mong kapangyarihan. Kaya Ama, sa pangalan ng Jesus, ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo. Ang kapurihan, ang kadaklaan, ang kapangyarihan, tanging sa iyo lamang. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, God. We love you all. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin kayo ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos.